Higit 3 buwan bago ang halalan sa bansa, nagsagawa naman kaagad ng mock elections ngayong araw sa Mindanao at sa iba pang site sa bansa. Ating alamin ang kaganapan, partikular sa Jolo, Sulu, kung saan nagtungo roon ang ating kasamang si Mads Villar Moratilio. Mads, kamusta dyan? Kahit hindi pa ito ang mismong araw ng halalan at mock elections pa lang, seryoso si Vladimir sa pagpili ng mga kandidatong iboboto habang nasa loob ng polling precinct na ito sa Jolo, Sulu. Unang pagkakataon kasi niyang boboto sa national and local elections, kaya binabasa daw niyang mabuti ang mga nakasulat sa balota. Sabi ng Commission on Elections, hanggang 15% ang threshold sa shading sa balota. Ibig sabihin, kahit tuldok lang, babasahin pa rin ng automated counting machines ang boto. Kaya si Vladimir, sinubukan nito. Mahalaga ang ganitong mock elections para makita ang mga posibleng maging problema sa mismong araw ng halalan. At ngayon pala, malatagan na ito agad ng solusyon. Ngayong araw, isinagawa ng COMELEC ang mock elections sa 16 na sites sa buong bansa. 15 rito ay sa iba't ibang lugar sa National Capital Region, Mountain Province, Rizal, Eastern Samar, Surigao del Norte, Sulu, at iba pang Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang isa naman sa Singapore. Personal ding nag-ikot si COMELEC Chairman George Garcia sa mga eskwelahan sa Sulu na kasali sa mock elections. Sa probinsya, 4 na bayan lang ang nasa yellow at orange category. Sa mga lugar naman na may mataas na banta pagdating sa seguridad, naghahanda na rin at nagsasanay ang Commission on Elections ng mga pulis na magsisilbi bilang mga miyembro ng Electoral Board. Natuwa naman si Garcia dahil kahit nasa malayong lugar at mahina ang signal, ang Sulu pa rin ang pinakaunang nakapag-transmit ng resulta ng ginawang botohan. Para sa mismong araw ng eleksyon, may 7,000 Starlink ang ipapakalat ng COMELEC sa mga lugar na identified na mahina ang signal. 3 oras lang tumagal ang mock polls, pagsapit ng alas 10 ng umaga, agad na sinimulan ang transmission ng resulta patungo sa server. Dahil sa matagumpay na mock elections, kumpiyansa naman ng COMELEC na wala nang magiging aberya sa mismong araw ng halalan. Mads Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.